Pinag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididimanda namin dito sa opisyal sa AMLAC, pati rito kay Trililing. Dahil misrepresentation kumbaga estapa ang ginagawa ninyo. At nilalibel yun na yung pamilya, kahit na hindi totoo. Ayan po, Attorney Sal. Sa kaugnay naman po na issue, Attorney Sal, sa panig ng AMLAC, dahil iniulat ng Anti-Money Laundering Council na may kabuang 6.77 na bilyong pisong halaga ng mga transaksyon sa bank accounts na konektado kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa na si Manasseh Carpio na na-flag din bilang suspicious at covered transactions mula pa noong 2006 hanggang 2025. So, sa pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay nga nitong impeachment, kinumpirma ng AMLAC na may 313 na covered transactions at 17 daw dito yung suspicious transactions kay VP Sara at 300 ayun. So may mga halaga daw na hindi malinaw ang pinagmulan o patutunguhan batay sa record. Napansin daw din ng AMLAC ang pagtaas daw ng transaksyon sa ilang taon, kabilang yung mga panahon kung saan umabot sa daan-daang milyong piso yung annual transactions. Gate ng AMLAC, patuloy lamang silang nagmo-monitor ng financial movements batay sa mga ulat ng bangko. Pero Attorney Sal, from 2006 hanggang 2025 yung coverage nung yung mga transaction, Attorney Sal. Ano pong reaction nyo dito? Directed. Ang ganito yun yung sinasabi kasi ng AMLAC, kinukumpirma nila yung mga bank accounts na meron ng ganong bank accounts. At kinukumpirma din nila na merong ganong pera doon sa mga bank accounts na nabanggit. Pero, teka muna. Alam po ninyo, bumalik tayo noong 2016. Noong 2016, yung mga bank accounts na yan, inilabas na ho yan ni Trilling. At ako ang nag-abogado kay Presidente Duterte noon. Siguro mga 2-3 weeks before election, inilabas niya yan. Unang-una, yung mga bank accounts, kung totoo man na bank accounts yung binilabas niya, may problema na kagad doon kasi ang naglalabas lang ng bank account, ang bangko na may order ang hukuman. Pag ikaw ay naglabas niyan ng walang pahintulot na idinidikta ng saligang batas na hukuman lamang ang makakapagpadala ng isang kautusan upang ilabas yan, o kaya naman voluntaryo na nilabas, illegal yan. That's number 1. Number 2, nung nag-waive si Presidente Duterte na buksan, lumabas doon sa bank account niya sa BPI, ang pera niya ay 16,000 lamang. Hindi yung 210 million na sinasabi niya na merong pera sa loob ng bangko. Pangalawa, meron na akong certification ng bangko, ang BPI noon. Kasi humingi ako sa kanila ng sertifikasyon. Magpadala kayo ng pahayag o sertifikasyon na mula nung binuksan niyang account na yan, walang transaksyon, walang deposito na umabot sa 210 million pesos. At sila sinabi nila talagang walang ganyan. Meron dito 16,000 ang balanse niya. Ngayon, inulit na naman ngayon ni Trillanes yan. Inilabas niya. Ito namang AMLAC.
Alam niyo nagpalit ng ano yan, nagpalit ng direktor kasi yung dating direktor pinipilit nila na gumawa ng mga payag laban dito sa mag-asawang VP Sara at Mascarpio. Pati na kay Presidente Duterte, kay VP Sara, kay Hanelet, kay Kitty Latcha, kay Pulong. Meron silang pinagagawa. Ayaw gawin, kaya pinalitan. Oh, yun. Ang AMLAC, ang trabaho po niyan, pag humigit ng half million o 500 piso ang deposito mo, automatic na monitor na nila yan. Minomonitor nila ang pasok at ang labas ng pera mo. Mm. Ang prinisinta nila, kasi sabi niya, meron ganitong 56 million, halimbawa. Sabi ng AMLA, totoo yan. Meron ganyan. Pero hindi yung ibig sabihin na yung 56 million na yun, talagang 56 million pesos yun. Bakit kanyo? Ganito, halimbawa, meron kayong deposit na 10 milyon sa bangko ninyo. Pag yan 10 milyon, siyempre nasa pangalan niya, di ba? Pag yan 10 milyon na yan, time deposit mo, makikita kagad yan sa AMLAC. Yung paglabas ng 10 million mo, record na nila, 10 million. Meron 10 million dito. Pag inilabas mo yan, papunta sa time deposit, 10 million na naman yan. Okay? Pag yan, di dumating yung kanyang period para kumita. Halimbawa, kumita ng 1 milyon sa 6 na buwan, halimbawa, 6 na buwan na time deposit. Di, pag lumabas yung deposit mo na kumita na ng 1 million, di maging 11 million na yan. Yung 11 million na yun, makikita sa record yun. Di kukunin mo ngayon, i-withdraw mo, ililipat. Kasi kumita na natapos na papasok mo na naman. Yun i-record na naman yun. I-record na naman. So pag diniposit mo na naman yun, i-record na ulit. Madalit sabi, yung 10 million mo, 4 times na sa record ng sa record ng AMLAC, naging 4 times bigger. So 10, 20, 30, naging 40 million na. Sa loob lamang ng 6 na buwan, sa record ng AMLAC, naging 40 milyones na. Kasi nga, ang nire-record nila, 10 million ang account mo, 10 million mo time deposit, 10 million ibinalik mo, balik ulit sa account mo. Tapos after another 6 months, eto ka na naman, pabalik-balik. Ay talaga, abot ho yan sa bilyon, sa 10 taon. Pero hindi ho ibig sabihin na ganyan ang pera mo ng kalaki. Nire-record lang kasi nila yung in and out flow. Ngayon, ang presentasyon nila, ito ang problema ho sa kanila. Ang pagpresenta nila, parang pinalalabas nila na ganun kalaki ang pera mo kahit na hindi. Hindi nila pinaliliwanag yung pinaliliwanag ko sa inyo ngayon. Na pag pumasok, record. Pag lumabas, record. Pasok ulit. Kita, ganun. Kaya nga, abot talaga sa 10 taon, yung 10 milyon mo, sa 10 taon, baka umabot na ng bilyon yun. Yan. Ngayon, yan ang pinipresenta nila. Ayaw sanang gawin yan nung pinalitan itong bagong direktor. Pero, dahil bago na, siyempre, nakisama na, natakot na, ayan, sinisiraan nila ng gusto ngayon. Kaya, pinag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididimanda namin dito sa opisyal sa AMLAC, pati rito kay Trililing.
Dahil misrepresentation kumbaga estapa ang ginagawa ninyo. At nilalibel nyo na yung pamilya Mm. kahit na hindi totoo. Yan ho ang katotohanan dyan. Kaya wag ho kayo magpapapaniwala. Mm. Basta. Dahil may narinig ako naniniwala. Grabe pala, ganito. Teka muna, wag ho kayo basta maniniwala. Mm. Tandaan nyo ulitin ko, ang AMLAC nire-record yung yung deposit, yung flow inflow, at outflow. Pag pasok ulit, deposit na naman. Mm. Yung transaction na yun, kinocompute nila. Yung total, lalabas ng bilyon na yung pera mo Mm. sa 10 taon. Yun.